Kamusta na nga po mga master at sa ngayon ay atin nang ipagpapatuloy na gisahin ang Chapter 211 sa manhwa series ng Solomax Newbie. Kaya't atin na nga pong agarang umpisahan. Matapos nga ang nasabing labanan ay agad na napawalang bisa na rin ang barrier na nilikha nitong si Nietzsche. Maging ang selyo ng kapangyarihan nitong si Alice ay nabawasan na ng 50% matapos na talunin at paslangin etong si Hyacinth. Pagkatapos ay ipinakita din sa atin ang isang silya na nagliliyab sa apoy. Habang nakatayo sa harapan nito, etong vampirang si Exention na kapwa na uunawaan kung ano nga ba ang kahulugan nito at mapipinta sa kanyang mga mata ang matinding kalungkutang nadarama. Samantalang eto namang si Melina ay patuloy lamang ang paglalabas ng kanyang sama ng loob sa pamamagitan ng pagsipa sa katawan nitong matandang si Nietzsche, buhat sa pagiging palautos nito. Nawika naman itong dakilang stalker ng ating pangunahing tauhan na ngayon ngang patay na etong tumatayong leader ng Demonic Association ay malamang na dito na rin magwawakas ang kanilang asosasyon at masasamang adhikain. Ngunit sinagot naman siya nitong si Jinyuk na mali ang iniisip nitong si Chon Yusong. Hindi nga daw ito ang katapusan sapagkat maihahalin tulad ito sa isang ideolohiya ng mga taong nakadarama ng galit sa sangkatauhan. At hanggat nananatiling naroroon pa rin sa kanilang mundo ang tinatawag na Tower of Trials na may kakayahang tapusin ang buong daigdig, kahit nga daw makailang beses pang puksain silang maituturing na mga peste, ay mulit-muli lamang ang mga itong lilitaw gamit ang mga bagong pangalan. Sa kanyang naging payag ay bagya nga siyang nakutya nitong kanyang dakilang stalker at nasambit na mukhang tila ba nauunawaan nito ang klase ng kanilang pag-iisip at napapaisip nga rin sa muling panibagong grupo na kanilang posibleng kahaharapin. Samantalang para naman dito sa ating pangunahing tauhan na isa lamang imahinasyon ito ng kanyang dakilang stalker at binigyang diin na kung magkaganoon man ay muli niya silang pupuksain matapos na makuha ang lahat ng mga impormasyon at bagay na kaniyang kinakailangan sa kanila. Pagkatapos ay ipinakitang muli sa atin ang mga sandali nung ine-interrogate nitong ating pangunahing tauhan etong matandang si Nietzsche na nagrereklamo na nga dahil sa matinding sakit na nadarama matapos na ikanta ang lahat ng kanyang mga nalalaman. Habang bagya namang napapangiti etong binata na pinaglalaruan pa itong punyal na nakatarak dito sa leader ng Demonic Association. Plano na nga sana niyang ipadala sa kabilang buhay etong matanda, subalit bagya naman siyang pinahinto nito buhat ng ninanais nitong malaman ang paraan o kanyang ginawa kung papaano niya nagawang paalisin at mapawalang bisa ang kanilang kontrata nitong demonyong si Hashimojium sa huling pagkakataon. Muli ditong napangiti etong si Jinyuk at planong pagbigyan ang kanyang kahilingan bilang kanyang regalong iiwan para kay Nietzsche bago ito tuluyang mamaalam. Ayon pa nga sa binata na nangako nga daw siya sa isang hibang na Demon Lord na siya ay kanyang magiging Black Apostle, ngunit sa mga susunod na panahon na lamang daw niya ito isasagawa na hindi naman bumenta dito kay Veriel. Kung kaya't upang ito ay mapapayag ay naglagay na lamang siya ng isang collateral at ito nga ay walang iba kundi ang walang kamalay-malay na kanyang dakilang stalker. Maya-maya ay napukaw nga ang kanyang atensyon buhat ng lumapit na sa kanyang kinaroroonan etong vampirang si Alice na kaagad nga niyang natanong kung nilasap nga daw ba nitong mabuti ang kanyang naging paghihiganti. Subalit wala namang naging tugon sa naturang payag etong si Alice na mas minabuting muli na lamang bumalik sa loob nitong Braham's Ring habang hinahangad na mas makabubuting isara na nila ng tuluyan etong gate na likha ng ancient being upang muli na silang makauwi buhat nang wala na rin silang iba pang gagawin sa ngayon dito sa naturang isla. Samantalang sa labas na bahagi nga ng Zulu Island ay kaagad ding nadama nitong mga Sea Dragon na ang kanilang ugnayan sa kanilang orihinal na mundo ay tuluyan ng nagsara na isinagawa nga pala nitong ating pangunahing tauhan na ikinatuwang mapag-alaman ni na Teresa at ng sadistang magkapatid. Ganoon nga din ang nadama ng iba pang mga individual na tumulong sa nasabing raid, buhat ng ito nga raw ang masasabing unang beses na tagumpay ng sangkatauhan kontra sa Tower of Trials. Pagkatapos ay nagsimula nang antipunin ng iba pang mga manlalaro etong mga Sea Dragon na sumuko na sa pakikipaglaban pabalik ng nasabing isla. Ayon nga din sa kwento na mabilis na nakarecover ang mga bansa na naging sangkot sa nasabing raid at tila ba muli nang bumalik sa normal ang lahat. Ngunit ang binhi ng pag-aagam-agam na itinanim ng ancient being mula sa naging pagkilos nito ay tila ba mas malalim pa kumpara sa kanilang inaasahan na talagang nagpasakit sa ulo nitong chairman ng Awakened Association ng bansang Korea habang ginigisa at kinikwestiyon ang naging kanilang aksyon at pagpapasya. Nais nga ng ilan na tuluyan ng paslangin ang lahat ng mga nasabing halimaw habang sila ay may tsansa pa
sapagkat lubang napakamapanganib nga daw na hayaang mabuhay ang mga nasabing nilalang sa labas ng tore. Habang para naman sa iba ay nakikitaan nila ito ng panibagong oportunidad at pwersang magagamit kontra mismo sa nasabing tore. At dahil nga sa magkaibang pananaw na nakikita ng mga nasabing leader ay nagsimula ng umusbong ang lamat sa kanilang samang itinatag na sana'y magagamit upang labanan ang panganib na dulot ng Tower of Trials. Tahimik namang inoobserbahan nitong si Jinyuk ang lahat ng mga nangyayari sa isang tabi at napapaisip na marahil ang isinagawang invasion nitong Shabnigurat ay ito ang pinaka-intensyon at nais na mangyari. Samantalang sa Zulu Island ay ipinakita sa atin itong bagyang naguguluhan na si Yojin A buwat sa inihayag na ayos lamang at maaari pa siyang manatili sa naturang isla. Ang nagsaad nga ng nasabing pahayag ay walang iba kundi itong ating pangunahing tauhan. Huwag nga raw alalahanin pa nitong batang babae ang pagpapasyang isinasagawa ng World Awakened Association at walang anumang masamang mangyayari para sa kanya. Buhat nang hanggat kasakasama nga daw niya ang Divine Beast na tinatawag na Celia, kahit na magpadala pa ng malalakas na manlalaro ang asosasyon, ay hindi ang mga ito magiging padalos-dalos sa kanilang aksyong isasagawa. Isa nga raw magandang oportunidad para sa kanila na masilayan kung ano ang mangyayari sa mga nilalang na orihinal na naninirahan sa loob ng tore habang nasa kanilang mundo. Kaya't obserbahan nga daw ng mabuti at mangalap ng mahalagang impormasyon etong si Yojin A buhat ng magiging napakahalaga nga daw nito upang mas lumawak ang kanilang pangunawa sa Tower of Trials na masayang sinang-ayunan nitong batang babae. Ipinagbigay alam nga din sa atin ayon sa kwento na mayaman ang nasabing isla sa mga magic stones at etong tribo ng Blue Scale Clan ay nangako na magkakaloob ng dami ng mga ito kada buwan batay sa kanilang napagkasunduan, kapalit ng proteksyon nitong si Jinyuk. At gamit nga daw ang mga magic stones na ipinagkakaloob nitong Frostblade Tribe at Blue Scale Clan ay mabilis nilang nababawi ang mga magic stones na una nilang nagamit sa mga nagdaang invasion. Makikita din nating pinagmamasdan nitong ating pangunahing tauhan ang kanyang kasalukuyang stats na tinataglay at masayang napagtanto na siya ay kasalukuyang nasa level 144 na at nauunawa ang gamit ang nasabing estado at level ay magagawa niya ng makipagsabayan sa mga nilalang na naninirahan sa upper level ng tore. Ngunit ang kanyang masayang pagmumuni-muni ay kaagad na napahinto nung biglaan siyang nilapitan nitong sadistang magkapatid na masayang ang inilahad na isa nga daw itong home run habang itinuturo ang field na nasa kanilang harapan. Kasalukuyan nga pala silang nasa loob ng isang malaking stadium habang para nga dito kay Jinyuk ay wala namang espesyal na nagawa itong mga nasabing manlalaro sapagkat higit pa nga daw dito ang kaya nilang isagawa kaya't napapatanong siya kung ano ang kahanga-hanga sa naturang pangyayari. Ngunit nung kanyang masilayan na ang lahat nga daw ay labis na nasisiyahan, kabilang na dito etong sina Lee Tae-min at Yo Yun-hwa ay kanyang napagtanto na ang pagtahak sa nasabing lugar ay isang magandang pagpapasya upang bagyang makalimutan ang lahat ng kanilang pinagdaanan. Maging etong ang sina Teresa at Chun Yusong ay naroroon din habang etong dalaga ay bagyang nakadarama ng saya buhat ng ito pa nga lamang di umano ang unang beses na siya ay pumasok sa ganitong lugar. Nakapaganoon din para dito sa dakilang stalker ng ating pangunahing tauhan na isa ding introvert at ayaw sa may ingay na lugar na pasimpleng pinagtawanan nitong si Teresa. Samantalang patuloy pa rin nananatiling tahimik sa isang tabi etong si Alice habang inaalala ang mga nangyari. Kaniya nga binalikan ang naging payag nitong si Hyacinth na siya nga daw ay kanyang dating kaibigan na nakatadhanang traidorin. Napapaisip nga siya kung mayroon pa siyang mga bagay na hindi nalalaman hinggil sa mga ulo ng kanilang pamilya o kaya naman ay sadyang hindi lamang niya di umano matanggap ang pagtataksil na ginawa ng mga ito para sa kanya. Habang inilalaad dito sa kanyang alalay na si Belius, na kapwa naman isinaad na marahil ay isa lamang itong kalkuladong psychological tactic ng mga vampira upang mas lalo pang pahirapan etong kanyang bossing. Kaya tuwag nga daw ito sanang madaling maniwala sa kaniyang mga pahayag na naririnig mula sa mga kagaya nilang traidor. Hanggang sa ang kanyang pagmumuni-muni ay tuluyang napahinto nung nilapitan siya nitong ating pangunahing tauhan at nasambit na magpasanggang ngayon ay patuloy pa ring di maipinta ang pagmumukha niya matapos na makabalik mula sa isla. Kaya't natanong siya ni Jinyuk kung mayroong gumugulo sa kanyang isipan buhat ng sa kabila nang inihanda ng araw niya ang mga paborito nitong pagkain ay hindi pa rin ito nababawasan. Sinagot naman siya ni Alice na sadyang napakarami lamang ang mga bagay na naglalaro sa kanyang isipan at kasabay na nagpasalamat sa pag-aalala nitong kanyang kontraktor. Samantalang kinuha naman ang atensyon nitong binata ni Miss Lee at bagyang isinaad na eto nga daw kambal ay ninanais siyang makausap ng sandali sa hallway.
habang kapwa isinasaad ang kanyang bagyang pag-aalala sa mga ito sapagkat tila nga daw may kakaiba sa kanilang pagkilos kumpara sa kanilang palagiang isinasagawa. Nakasalukuyan ngang masisilayan natin na tila ba wala sa mga katinuan at nasa ilalim ng kakaibang kontrol mga master.